sa aming lugar o baryo noon, Sir Jess, na sakop ng Katagalugan ay kami o ang aming pamilya o angkan ang kinilalang may kaya o may pera. At nasabi ko yun, Sir Jess, dahil po sa pinamanahan ng aking lolo, ang aking amang si Itay Arnold, ng malawak na lupain sa bundok na merong mga tanim na mga niyog na siyang aming ipinapakopra o ipinapalukad sa aming dalawang kinuhang maging katiwala doon na si Mang Tasyo at si Mang Benito, at sila ay aming mismong kabaryo. Hindi lamang malawak na lupain sa bundok ang ipinamana ng aking butihing yumaong si Lolo Tomas, kina Itay at sa kanyang mga kapatid, kundi pinamanahan din sila ni Lolo ng mga palayan na nasa aming mismong baryo. Ipinamana niya ang mga nasabing lupain at palayan sa paraang kanyang hinati-hati ito o ni Lolo nang siya'y nabubuhay pa noon sa apat, dahil sa apat na magkakapatid, sina Itay, at lahat sila ay lalaki at si Itay ang panganay sa lahat. Pare-pareho ang sukat ng mga lupain at palayan. Ginawa yun ni Lolo upang walang inggitan at walang mangyayaring samaan ng loob sa pagitan nila Itay at ng kanyang tatlong mga kapatid. Ginawa rin yun ni Lolo dahil sa isang pinakamahalagang rason, sapagkat ayon sa kanya nang siya'y nabubuhay pa mga anak, ang mga palayan at mga lupain sa bundok ay ang mga yamang iiwan namin sa inyo. At alam kong malaki ang maitutulong noon sa inyong mga pamilya. Mawala man kami ng inyong ina sa mundong ito, ay nakatitiyak kaming magiging maayos ang inyong pamilya at pamumuhay. Totoong lahat ang mga sinabing yon ni Lolo at nangyaring lahat dahil malaki ang naitulong sa aming buhay ng mga produkto sa aming bundok, mga niyog na ginagawang kopra at ibinibinta sa aming bayan, mga saging at kung ano-ano pa, ganoon din sa aming palayan. May bigas na kaming stock sa aming budigay, ay meron pa kaming mga sako-sakong ibinibinta sa aming mga kabaryong mga walang sariling pag-aaring palayan. Hindi kami mayaman, pero ramdam ko sa aming pamilya noon na kami ay hindi kinukulang ng aming pangangailangan. Ganoon pa may, sa kabila ng kaginhawaang tinatamasa ng aming angkan o ng aming pamilya, ay alam ko sa aking sarili at maging sa iba pang mga taong nakakakilala kina Itay at sa aking mga tiyuhing, hindi kailanman nagdamot, nagyabang o binago ng karangyaan ng buhay ang aming angkan, sapagkat bago pumanaw o nawala sa mundo sina Lolo at Lolay, ay meron silang mahigpit na itinagubilin sa magkakapatid na sina Itay. At yun ay, mga anak, pilitin niyong mamuhay ng walang kaalit sa inyong kapwa. Mamuhay kayo at ang inyong pamilyang may takot sa ating Panginoon. Tumulong sa inyong kapwang walang hinihintay na kapalit o kabayaran. Tumulong sa abot ng inyong makakaya. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito dahil ayokong ni isa man sa inyo o maging sa aking mga apo ang mapahamak o maligaw ng landas. Sinunod naman o tinupad lahat nila Itay ang mga sinabing iyon ni Lolo sa kanila. Wala silang pinipiling tao, kabaryo man namin o hindi. Sino mang mga taong kumakatok sa aming pintuan, basta't totoong nangangailangan ng tulong, ay walang pagdadalawang isip na inaabutan ng tulong nila Itay. Marahil po, Sir Jess, ay ang ilan sa mga nakikinig sa kwentong ito ay nagtataka o nagkakaroon ng mga namumuong katanungan sa kanilang mga isipan kung wala bang mga alagang hayop
na ipinamana o iniwan sina lolo at lola kina Itay na kagaya halimbawa ng kalabaw, kabayo at kambing o kung ano-ano pa, at tanging lupain lang sa bundok at palayan ang naisip na ipamana sa kanila ni lolo at lola. Ang sagot ko po sa inyo wala pong mga alagang hayop na ipinamana sina lolo at lola sa kanila, pero mapagmahal at maalaga sa mga hayop itong sina Itay. Katunayan po isa sa kanilang inaalagaan at itinuturing ng tao at mabuting kaibigan ay ang kani-kanilang mga alagang mga manok panabong. Opo, Sir Yes, mga kamundo, maging sina Itay at ang kanyang mga kapatid at si Lolo Tomas ay naimpluwensyahan din ng mga tinatawag na sabungero. Subalit, hindi sila katulad ng ibang mga sabungerong ibibili na lang ng pagkain ng kani-kanilang mga pamilya ay nagagawa pa nilang ipusta sa sabong ang kanilang mga natitirang pera. Dahil sina Itay ay mayroong tinatawag na kontrol sa kanilang kinahiligang bisyo o sugal. Hindi sila sagad at meron silang limitasyon sa paraang pagramdam na nilang minamalas na nga sila sa sabong ay sila'y umuuwi na. Walang kargada, walang mutya, usaping dinadala sa kanilang mga dalang panabong. Dahil para sa kanila kung sweswertehin ang iyong panabong ay mananalo ito na kahit pa'y tad-tad ng mutya, usal at dasal ang kanyang makakatunggaling panabong. Subalit habang tumatagal ay paunti-unting naglalaho sa kanilang isipan ang paniniwalang yon. Dahil Kuya Arnold, ano kaya kung subukan nating maghanap ng mutya sa bundok? Wala naman sigurong masama o mawawala kung ating susubukang gumamit noon para sa ating mga panabong, di ba? Ang nooy tanong ni Tio Maximo kay Itay, ang sumunod na kapatid ni Itay. Nang minsang silang apat na magkakapatid ay nag-iinuman sa silong ng malaking punong manggang nasa gilid ng aming bahay. At hapon ng mga pagkakataong yon at ang sinabing yon ni Tio Maximo kay Itay ay siya namang sinang-ayunan ng dalawang tiyuhin ko pang, sina Tio Agosto at si Tio Wilfredo. Kung kaya't, bakit mo naman nasabi at naisipan yan? Ha, Maximo? Ang nooy, pabalik tanong ni Itay sa kanya. Kasi kuya, wala ka bang napapansin? Matagal na tayong nagsasabong ng patas o walang kargadang mutya sa ating mga panabong, pero halos karamihan sa mga nananalong panabong ay yung mga panabong ng mga sabongerong may mga kargang mutya para sa kanilang panabong. Hindi ba mga utol? Ang sabi pa ni Tio Maximo kay Itay. Totoong lahat ng yan, Kuya Arnold. Dahil sa tingin ko'y maiba-iba kung meron kargadang mutya ang ating mga panabong, di ba? Dahil pansin ko sa isang panabong na merong mutya sa tuwing ito'y nasa bakbakan ay parang hindi ito agad-agad na namamatay kahit pa'y tad-tad na ito ng tusok ng tari sa kanyang buong katawan. Samantalang pag walang kargang mutya ang isang panabong ay mabigwasan lang ng isa, 2 o 3 palo ay nangingisay-ngisay na agad. Ang sabi naman ni Tio Agosto. Bukod pa doon, mga utol, parang hindi agad-agad na hinihingal ang isang panabong na mayroong kargadang mutya. Ang pahabol namang pagkakasabi ng kanilang bunsong kapatid na si Tio Wilfredo. Subalit, nagimbal silang lahat sa sinagot sa kanila ni Itay Arnold dahil at nagagawa nitong makipagpatayan kahit pa'y nakalaylay na ang kanyang mga bituka. Lumalaban ito, patay kung patay, hanggang sa kanyang huling hiningay ay nagagawa pa rin niyang pumalo sa pag-asang kaya pa niyang ipanalo ang laban. Di ba mga utol? Nanlaki ang mga mata ng 3 kong mga tiyuhin nang marinig nilang sinabi yun ni Itay sa kanila, sapagkat hindi yun ang kanilang inaasahang marinig kay Itay. Kung sa bagay ay may punto kayong 3,
Dahil sa halos lahat sa mga sabungerong pumupuntang sabungan ay may mga tangang kargada o mutya para sa kanilang mga panabong. Pero papaano tayo magkakaroon ng mutya? Iyang pagkakaalam ko'y hindi yun basta-basta nakukuha. Dagdag pang sabi ni Itay, dahilan upang mapaisip ang kanyang tatlong mga kapatid at nooy na nariwa sa isip ni Itay ang kwento sa kanya ng aming dalawang katiwala sa bundok na si Mang Tasyo at si Mang Benito. Nang minsang nagtitingkal ng lukad ang mga ito sa aming koprahan at ang kwento ng dalaway ay ang tungkol sa mutyang ngipin ng kalabaw kung saan ay pinaniniwalaang mabisang-mabisa itong pampaswerte hindi lamang sa sabong kundi maging sa taong nagmamay-ari noon o kusang biniyayaan ng nasabing ngipin ng kalabaw. At ang bisa noon sa isang panabong sa oras na hawak ng isang taong may ganoong mutya ay ito'y magkakaroon ng dobleng resistensya at lakas sa bakbakan ng kanyang ibibitaw na panabong. Ngunit masyadong matagal ang proseso bago makakuha ng mutyang ngipin ng kalabaw sa kung papaanong kusang ihuhulog ng isang kalabaw ang kanyang ngipin sa mismong tubugan. At nang mabanggit yun o maikwento ni Itay sa kanyang mga kapatid ay kagaya ng inisip ni Itay, yun din ang kanilang sinabi. Imposibleng makatsyempong kusang iluluwa ng kalabaw ang kanyang ngipin at higit sa lahat ay wala rin silang mga alagang kalabaw kung kaya't ay nawalan sila ng pag-asang magkaroon ng mutyang ngipin ng kalabaw at nag-isip sila ng iba pang mga mutyang makikita sa kabundukan. Mga utol, pamilyar ba kayo sa tinatawag na mutya ng baging? O yung kwento sa akin ng aking namayapang biyanang magsasabong? Yung bang magkabuhol na baging at yun daw ang kalimitang gustong makuha ng isang tagabitaw. Yung ganoong mutya dahil sa bihirang makakita ng ganoong klaseng mutya o yung magkabuhol na baging. Ang sabi ni Tio Maximo, kina Itay. Bakit, Kuya Maximo? Paano ba gamitin ang mutyang yun? Ang nooy tanong naman ni Tio Agosto sa kanya. Ayon sa aking biyanan, kapag ka nagkaroon ka o nakakita ka ng ganoong mutya ay kinakailangan kumudlit ka doon ng kahit na kapirasong balat o kahit na kaunti at huwag mong puputulin yun o yung nakita mong magkabuhol na baging at yung kinuha mong balat o tinapyas mong balat ng baging ay siyang isisiksik mo sa paang pagkakabitan ng tari o kadikit mismo ng tali at ng tari. Pero kinakailangan mong mag-ingat na walang sino man ang makakakita sa iyo habang yun ay sinisiksik mo sa paanan ng iyong panabong dahil masusumpa ang mutyang yun. At sa oras na ibibitaw mo na ang iyong panabong ay kinakailangan mo munang umikot ng isang beses sa loob mismo ng sabungan. At pag nagawa mo na yun at nagbanggaan ng dalawang panabong ay paniguradong hindi hahayaan pa ng panabong mo na makaganti pa ng pagpalo sa kanya ang kanyang katunggaling panabong dahil sa ito'y kanya ng kikikigan hanggang sa ito'y matudas. Ang sabi sa kanila ni Tio Maximo kung kaya't ay napagpasyahan na nga nilang apat na pagsapit ng kinaumagahan at nagkataon pang araw ng Biyernes ay kanilang gagalugarin ang gubat upang makahanap ng ganoong mutya. Ang mutyang magkabuhol na baging, subalit nang sumapit na nga ang kinaumagahan at silang apat na magkakapatid ay makikita ng magkakasamang binabagtas ang daan patungong gubat upang magbakasakaling makakakita sila doon ng nasabing mutya. Nang bigla na lamang nilang nakita at makakasalubong sa daan si Lolo Felipe at hila-hila nito ang kanyang nag-iisang kalabaw. Isang lalaking kalabaw, subalit parang ito'y matanda na dahil sa kapansin-pansin sa kanyang
Parang hirap na itong maglakad. Malayo pa man sa kanila itong si Lolo Felipe, ay nakangisi na ito sa kanilang apat. At nang ito'y nasa kanilang mismong harapan ay huminto ito at nagwikang, Magandang umaga sa inyong apat, mga iho. Ang nooy pambungad na pagkakasabi sa kanila nitong si Lolo Felipe. Sa paraang kanilang binati ito ng magandang umaga, ilang sandali pa'y, Tatang Felipe, saan po ba ang inyong punta't parang lubhang importante po ang inyong sadya sa ating baryo? Ang nooy mapang-usisang tanong ni Itay kay Lolo Felipe, kung saan ayon din ang mga katanungang nooy naglalaro sa isip ng tatlong mga kapatid ni Itay. Iho Arnold, yung aking apo, yun bang anak ng aking panganay na anak na pumanaw nang isinilang niya ito ay nasa hospital sa bayan, mga iho? Ilang linggo na siya doon pero hindi pa rin namin magawang ilabas. Ang medyo malungkot at naluluhang pagkakasambit ng matanda sa kanilang apat, dahilan upang mapawi ka itong si Tio Wilfredo sa kanya. Sa pribadong hospital niyo po ba, Tatang Felipe, kinumpain yung inyo pong apo? Oo, iho, Wilfredo. Dahil sa doon siya itinapon ng pampublikong hospital, masyado na kasing malala ang kanyang sakit. Kaya itinapon siya sa isang pampribadong hospital dahil sa dooy kompleto raw ang lahat ng mga kasangkapan o mga kagamitang kinakailangang gamitin sa kanya upang gumaling. Tumutol ako noong una dahil sa alam ko ngang mahal doon. Pero gusto kong mailigtas ang aking mahal na apo at ayoko siyang mawala sa mundo. Ang mga huling katagang binanggit na yon ni Tatang Felipe sa kanilang apat ay nagdulot ng pagkahabag o matinding awa at naalala nilang lahat ng mga sinabi sa kanila ni Lolo Tomas nang ito'y nabubuhay pa. Ang mga katagang tumulong sa kapwa nang walang pag-aalinlangan sa abot ng kanilang makakaya, kung kaya't ay, malaking problema nga yan, Tatang Felipe. Pribadong hospital yun. Kaya ay paniguradong malaking halaga ng pera ang kinakailangan mong ibayad doon bago po mailabas ang inyo pong apo. Ang sabi naman ng nooy habag na si Tio Agosto. Teka lamang po, Tatang Felipe. Bakit po hilahilan niyo ang inyo pong nag-iisang alagang kalabaw? Saan niyo po siya dadalhin? Sinagot naman kaagad ni Lolo Felipe ang tanong na yun sa kanya ni Tio Maximo at sinabi niyang, maliit lang ang aking pag-aaring lupain, mga iho. Kung yun ang aking ibibinta para makalabas ng hospital ang aking apo, ay mas lalo kaming mahihirapan. Kung kaya't ay naisip kong ibenta ang aking kalabaw na ito sa ating kabaryo kung sino ang may gustong bumili sa kanya para kahit papaano'y makadagdag sa perang ibabayad ko sa hospital. Nang puntong yun ay hindi na nga napigilan pa ni Itay Arnold ang matinding awang kanyang nararamdaman sa nasabing matanda, kung kaya't ay, Tatang Felipe, makinig po kayong mabuti. Huwag niyo na pong alalahanin pat isipin ang mga bayarin sa hospital. Tama po kayo. Ang inyo pong maliit na pag-aaring lupain sa bundok na inyo pong pinagpukuhanan ng inyo pong pangangailangan at itong inyo pong kalabaw ay alam ko pong kahit po ito'y matanda na ay sinisikap o pinipilit niyang magtrabaho para sa inyo. Ang dalawang meron kayo o pag-aari, Tatang Felipe, ay sadyang importante sa inyo. Di ho ba, Tatang Felipe? Sumang-ayon kagad si Lolo Felipe nang marinig niya ang mga sinabing yun sa kanya ni Itay. Samantalang kapansin-pansin naman ang masasayang ngiti sa aking tatlong mga tiyuhin dahil alam na nga nila ang gustong mangyari ni Itay. Tatang Felipe, makinig po kayo. Huwag niyo na pong ibenta ang inyo pong pag-aaring kalabaw na ito upang katayin lang
o kung anong gawin sa kanya ng ating mga kabaryo na gustong bumili sa kanya. Anong ibig mong sabihin, iho, Arnold? Tatang Felipe, kilalang kilala ko po kayo dahil sa kayo po'y isa sa mga naging kaibigan ni Itay. Hindi ho ba kayo ang nagturo sa akin noon ng tamang paraan sa kung papaanong magtanim ng mga niyog upang kung sakaling magbunga ang mga ito'y masasagana o maramihan? Binatilyo pa lamang ako noon, Tatang Felipe, at maliliit pa itong aking tatlong mga kapatid. Pero tandang-tanda ko po yun. Kaya naman ay Tatang Felipe, wag na po kayong mag-alala sa mga bayarin sa hospital. Dahil sa ako na po ang bahalang magbayad ng bill para makalabas lang kaagad ang inyo pong apo at muli nyo siyang makapiling. Ang ipinangakong yun ni Itay kay Lolo Felipe ay sinundan kaagad ng aking mga tiyuhin at sinabi nilang pagkalabas ng kanilang apoy, sila tiyo na ang bahala sa kanyang maintenance na gamot, sa kanilang pagkain, hanggang sa ito'y tuluyang gumaling. Maluha-luha namang sinabi sa kanila ni Lolo Felipe ang mga katagang, Mga iho, nakakahiyaman sa inyo, pero maraming salamat sa inyo. Lahat kayo, ang mga ugali nyo'y katulad ng inyong amang si Kaibigang Tomas. Lahat kayo ay nagmana sa kanya. Marami na siyang naitulong sa akin noon at maging sa ngayon. Nawala man siya ay nariyan pa rin kayo na mga mabubuting mga tao. Tatang Felipe, nakahanda kaming tumulong sa kapwa, lalo na sa tulad nyo, nang walang kapalit. Ang sabi sa kanya ni Itay, subalit mariing tinutulan yon ni Lolo Felipe. Sa halip ay, Hindi pwede yan, mga apo. Lalong-lalo na sa iyo, Arnold. Hindi ako papayag na sa pagkakataong ito ay tatanggihan niyo ako o ang gusto kong mangyari. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga mutya at maging ang inyong ama, lalo na pag ginamit yon sa sabong. Pero iginagarantiya ko sa inyong totoo ang mutya at alam kong sa pagkakataong ito ay kayo'y naniniwala na sa mutya. Di ba? Ano pong ibig mong sabihin, Tatang Felipe? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay. Mga iho, ang kalabaw ko na ito ay hindi talaga sa akin. Minsan ko lamang itong nakitang nakalublob sa tubugan nang ako'y nag-uuling. Ang kalabaw na ito ay isang engkantado at ang ngipin nito ay kinakailangang mapa sa inyo. Sa oras na ito'y kanyang iluwa o mahulog sa kanyang mismong bunganga. Sa mga sinabing yun sa kanila nitong si Lolo Felipe, ay mas lalo pa nga silang kinutubang. Totoo nga ang mutya, agimat o bertod, lalo na't parang nahuhulaan na ng matanda ang kanilang sadya sa bundok. Kung kaya't ay mariin nilang tinitigan ang kabuuan ng nasabing matandang kalabaw. Mahina na ito kung ito'y titingnan. Kung kaya't napaisip itong si Itay at sinabi niyang, Sige po, Tatang Felipe. Ako na pong bahala dyan sa inyo pong alagang kalabaw. At pangako po, Lolo Felipe, aalagaan ko po yan ng katulad ng inyo pong ginagawa sa kanya. Ang sinabing yun ni Itay kay Lolo Felipe ay mabilis namang sinang-ayunan ng kanyang tatlong mga kapatid. At ang tungkol po sa ipinangako namin sa inyo, Lolo Felipe, ay amin pong tutuparin yun. Kami na pong bahala sa lahat at wag na po kayong mag-alala. Muling nagpasalamat ng paulit-ulit at taos sa kanyang puso itong si Lolo Felipe, kina Itay, at ang nasabing matandang kalabaw at isang engkantado ayon kay Lolo Felipe ay kay Itay Arnold. Napunta ang pangangalaga doon. Nailabas ng ligtas sa nasabing pampribadong hospital ang apo ni Lolo Felipe
at binigyan pa sila ni Itay ng isang sakong bigas. At gamit ang sariling pag-aari at alagang kalabaw ng aming kabaryong si Mang Enteng, ay yun ang ginamit niya upang hilahin at ilagay sa paragos ng kanyang kalabaw ang isang sakong bigas, at kanya itong dinala sa kubo nila Lolo Felipe. Ang kalabaw na yon na nasa aming pangangalaga ay pinangalanan at tinawag ni Itay sa pangalang si Pangkoy. Hindi ko alam kung bakit yun ang naisip ni Itay na itawag sa kanya. Nung unay, napapangiti hindi lamang si Tiyo, kundi maging ako may sa tuwing naririnig naming tinatawag ni Itay si Pangkoy. Pero nang lumaoy, para bang nasanay na kami na yun ang aming itawag sa kanya. At katulad nga ng sinabi o mga ipinangako ni Itay kay Lolo Felipe, iningatan namin at inalagaan si Pangkoy at itinuring namin siyang kaibigan, bagamat alam naming ito'y matanda na at medyo hirap ng kumilos. Pero kapansin-pansin sa kanyang mga mata at kilos na para bang gusto niyang tumulong kay Itay, dahil sa tuwing si Itay ay nagbabalak na umahon sa aming bundok upang bisitahin ang mga niyugan at iba pang mga tanim doon, ay pilit itong tumatayo mula sa lupang damuhang nasa mismong likuran ng aming bahay, at nakasentro sa nooy meron ng sakbit na itak na si Itay Arnold ang kanyang paningin. Ramdam at pansin yun ni Itay. Subalit, Pangkoy, huwag ka nang magpilit na sumama sa akin sa bundok. Baka masyado ka lang mahirapan. Dumito ka na lang sa likuran ng aming tahanan. O ang ibig kong sabihin ay dito, malapit sa aming tahanan. Total marami pa namang mga damo rito. At saka doon sa aming palayan ay meron ng mga tumubong mga damo doon. Jerome, anak, ikaw na ang bahalang mag-alaga kay Pangkoy. At aahon akong saglit sa ating bundok. Ang utos sa akin ni Itay na siya namang mabilis kong sinunod. Nakita ko pang hinihimas-himas ni Itay ang ulo ng aming alagang kalabaw. Bago ito, naglakad palayo ng aming tahanan. Nga pala anak, Jerome, mamayang mga 8:00, pakainin mo at painumin yang ating mga alagang mga nakataling panabong. Muli akong sumagot kay Itay ng magalang na pagsang-ayon, at pagkatapos kong mapakain at mapainom ang aming mga alagang mga panabong, ay ang kasunod kong ginaway. Inalis ko na sa kanyang pinagtaliang tuod ang tali ni Pangkoy, at akin siyang inilipat sa mas madamong pwesto. Mabilis naman itong tumayo at sumunod sa akin. Subalit nang kami, Sir Jess, ay mapadaan sa isang tubugan, ulubluban ng kalabaw na nooy nakapwesto sa mismong tapat ng mataas at malaking punong basyad o pili, ay bigla na lamang itong huminto. Dahilan upang ako'y mapahinto na rin. At inisip kong baka gusto niyang magbabad doon o maglublob sa nasabing putikan. At hindi nga ako nagkamali, Sir Jess, dahil sa ito'y nakita kong marahang naglakad sa nasabing tubugan. At inilublob niya ang kanyang katawan. Ngumunguya-nguya pa ito, Sir Jess, na para bang kumakain ng candy o yung karaniwang makikitang ginagawa o ugali ng isang kalabaw. Busog naman ito at nakainom na rin siya ng tubig. Dahil sa malapit lang sa maliit na sapa ang pinagtalian sa kanya ni Itay, kung kaya't ay naisip kong pabayaan muna siya roon, at aking itinali ang dulo ng lubid sa katawan ng malaking punong basyad at sinabi kong, dumito ka na muna, Pangkoy, kaibigan. Mamaya, babalikan kita rito upang muling ihanap ng madamong pwesto para muli kang makakain ng mga damo. Umunga-unga ito, Sir Jess, bilang sagot o pagsang-ayon sa mga sinabi ko sa kanya. Napangiti pa ako noon sapagkat ako'y natuwa, sapagkat parang tao talaga kung kumilos
at mag-isip itong aming alagang kalabaw. Pagkatapos ay tumalikod na ako't naglakad pabalik sa aming tahanan upang aking itaob lahat ng mga painuman ng aming mga alagang mga panabong. Isa pa kasi yon sa mga tagubilin sa akin ni Itay, ang itaob ang mga painuman ng aming mga alagang mga panabong, lalo na kung mainit na ang panahon. Dahil sa baka makainom ng tubig na mainit ang aming mga panabong dahil sa sobrang sikat ng araw, at yun pa ang maging dahilan upang sila'y magkaroon ng sipon o sakit. At habang ako'y naglalakad na at binabagtas ko na ang daan pauwi sa aming tahanan, ay may nakita akong 3 mga taong papasalubong sa akin. Paisa-isa ko na silang nakikilala habang sila'y papalapit na sa akin. At ganoon din ako sa kanila, at sila ay si Mang Isong, ang sabongerong taga-kabilang baryo. Nausap-usapang may mutyang nakuha galing sa uling at ginamit niyan pampaswerte sa sabong, at iyon ay mabisang-mabisa sa kanyang mga panabong, at makailang beses na niya itong napatunayan. Hindi naman nakapagtataka yun dahil sa itong si Mang Isong at ang kanyang dalawang kasamang si Mang Feliciano at si Mang Bartolome ay mga dating mag-uuling ng mga kahoy, at silang 3 ang nooy usap-usapang nakakuha o nakakita ng nasabing mutyang galing sa uling na naging sintigas ng isang buhay na bato. At hindi lang silang 3 ang mga sabongirong usap-usapang may mutya sa aming bayan noon, kundi meron pang iba at marami pa, at nasisiguro kong kilalang kilala silang 3 nila Itay. Magandang umaga sa iyo, iho. Hindi ba't ikaw ang anak ni Arnold? Ang pambungad na tanong at pagkakasabi sa akin nitong si Mang Isong nang silang 3 ay nasa aking mismong harapan na. Magalang ko namang sinagot at sinang-ayunan ang kanyang mga sinabing yun, at kasunod ay, Iho, nanggaling kami sa inyong tahanan, at ang pinakang sadya talaga namin dito sa inyo ay ang iyong amang si Arnold. Pero ayon sa iyong inay, kasalukuyan siyang nasa inyong bundok ngayon. Pero di bali na, pakisabi na lang sa iyong ama na gusto naming ibangga isa man sa inyong mga panabong ang aming panabong na isang kasilihing puti ang kanyang mga paa ngayong Sabadong darating, at sa aming mismong sityo gaganapin ang sabong sa sityo Kalumpang, at natitiyak kong alam ng iyong ama ang lugar na yon. Ang mahabang sabi sa akin ni Mang Isong, at sinabi niya pang, pakisabi sa kanya, iho, ihintayin namin siya doon, at ang kanyang panabong. Nga pala, maitanong ko lang sa iyo, nakikilala mo na ba kami? Sumagot naman ako sa kanya o sa kanilang 3, at sinabi kong, opo, kayo po ay si Mang Isong, taga-kabilang baryo, at silang 2 po na nasa inyong tabi ay si Mang Feliciano at si Mang Bartolome. Magaling, iho. Sige, papaano, iho? Wag na wag mong kalilimutang sabihin sa iyong ama ang aking mga sinabi sa iyo. Pagkatapos nooy nagpatuloy na ang mga itong naglakad, at naiwan akong nakatayong nag-iisip sa kung bakit si Itay o ang aming panabong ang naisip nilang gustong makabangga ng kanilang panabong. Pagkarating ni Itay sa aming tahanay, binanggit ko agad sa kanya ang tungkol sa nais na mangyari nila Mang Isong, at katulad ko'y iyon din ang nasa isip ni Itay sa kung bakit isa sa aming mga panabong ang gusto nilang makabangga ng kanilang panabong na isang kasilihin. At maging ng aking 3 mga tiyuhin, inisip nilang baka masyadong minamaliit ng mga ito ang mga panabong ni Itay dahil sa alam nilang wala silang ginagamit na mutya para sa aming mga panabong. Ganoon pa may sinabi ni Itay sa aming, wala na tayong magagawa pa mga utol, kundi ang patulan
o tanggapin ang nais nilang mangyari. Ang sinabing yun ni Itay ay dinugsungan kaagad ni Tio Maximo at sinabi niyang, Sisigurado ka ba, Kuya Arnold? Wala tayong laban ng ating mga panabong sa katulad nila Isong na may kargadang mutya o pampaswerte sa larangan ng sabong. Yun din ang nababanaag ko noon sa hitsura ng aking dalawa pang mga tiyuhin. Subalit, alam ko yun, Tol, Maximo. Pero mas lalong hindi magandang tingnan kung tatanggi tayo sa nais nilang mangyari. Iisipin nilang naduduwag tayo, hindi ba? ang sagot ni Tay na siya namang mabilis na sinundan nitong si Tio Wilfredo. Kung ganoon, Kuya, alin sa panabong mo ang napipisil mong ibangga sa kanyang panabong? Si Luis, ang aking binabaing mayahin. Siya ang naisip kong ilaban sa kanyang panabong dahil ang iba sa aking mga panabong ay mga bagong lugon at saka hindi ko alam kung bakit kanina pang parang merong nag-uudyok sa akin o nag-uutos na siya ang aking ibangga. Sa sinasabing kasilihing puti ang mga paa nila Isong, masyadong nahiwagaan sina Tio sa mga katagang sinabing yun ni Itay. Subalit, ramdam nilang seryoso si Itay at hindi ito nagbibiro sa kanyang mga binitawang mga salita. Sige na mga utol, sa araw na yon ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Dadayo tayo sa Sitio Kalumpang, dala ang ating binabaing mayahing si Luis. Nga pala anak, Jerome, nasaan na si Pangkoy, ang ating alagang kalabaw? Mabilis ko namang sinagot si Itay at sinabi ko sa kanyang nasa lubluban o tubugan ng kalabaw ang aming alagang kalabaw. At nagngangalang si Pangkoy. Siya, sige mga utol, iiwan ko muna kayo't ipapastol ko lang si Pangkoy. Ang mahinang sabi ni Itay. Pagkatapos ay naglakad na nga si Itay matapos niyang isukwit ang kanyang itak sa kanyang tagiliran. At nang siya'y nasa daan ay napapaisip si Itay sa kung papaanong maipapanalo ni Luis ang kanyang laban sa panabong nila Mang Isong. At nang si Itay ay nasa mismong tubugan ay nakita niyang nakalublob doon at para bang tao kung titingnan, nakangisi at ngumunguya-nguya si Pangkoy. Pasensya ka na, Pangkoy, kung medyo hapon na bago kita ilipat ng pwesto upang ika'y makapanghingain ng mga damo. Marami kasi kaming ginawa sa aming kuprahan. Ang sabi sa kanya ni Itay na animoy tao at isang totoong kaibigan at alaga ang kanyang kinakausap habang inaalis na nga ni Itay ang lubid ni Pangkoy, ang lubid na nakatali sa malaking katawan ng punong basyad. At nang hilahin niya si Pangkoy upang sana'y umahon sa tubugan, ay nagtaka si Itay sapagkat parang ayaw nitong sumunod sa kanyang ginagawang paghila sa kanyang tali. Sa halip ay mayat maya ang kanyang ginagawang pag-unga, kung kaya't ay, Pangkoy, ayaw mo pa bang manghingain? At teka, kaibigan, bakit parang naninibago ako sa iyo ngayon? Dati-rati na may sa tuwing ginagawa ko ito'y hindi ko pa nga nakakalag ang tali mo. Sa malaking puno'y umaahon ka na dyan. Pero ngayon ay, bakit bigla na lamang na dumilim ang kalangitan? Isamantalang ang ganda ng panahon kanina at parang merong paparating na malakas na ulan. Ang nooy, sabi ni Itay sa kanyang sarili, ilang sandali ba'y tuluyan na ngang bumuhos ang malakas na ulan. At sumama ang panahon ng mismong hapong yun, subalit nananatiling nakalublob sa tubugan si Pangkoy. At ito'y nakangising nakatingin sa nooy nagtatakang si Itay Arnold. Lumangit-ngit na ng malakas ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Tumagundong ang kulog at nagliparan lahat ng mga tuyong dahon sa paligid
Dahil sa malakas na pagbayo ng hangin sa paligid, wala namang ibinabalitang may paparating na bagyo ngayong araw na ito. Pero bakit bigla na lamang sumama ang panahon? Ang sabi pa ni Itay sa kanyang sarili, at nang muli niyang ipinaling ang kanyang paningin sa aming alagang kalabaw, ay nakita niya itong marahan ng umaahon sa tubugan at naglalakad na papalapit sa kanyang harapan. Kung kaya't ay, Pangkoy, anong ibig sabihin ito? Totoo bang ikaw ay isang engkantado? ang sabi ni Itay. Ilang sandali pa'y tuluyan na nga. Bahagyang dumilim ang paligid sa nasabing tubugan, subalit nagimbal si Itay sa kanyang nasaksihan. At naitapon pa niya ang lupid palayo sa kanya o ang tali ng aming kalabaw, dahil nakita niya nga nagliliwanag o kumikislap ang mga mata ni Pangkoy habang ito'y ngumunguya-nguya. Hintakotang napaatras palayo sa kanya si Itay, ngunit nakapagtatakang para bang may kung anong enerhiyang nagsasabi sa isip ni Itay na huwag siyang lumayo o matakot sa kanyang nasasaksihan. Sa halip ay manatili siya sa lugar na yon. Tinangka sana ni Itay na igalaw ang kanyang katawan upang umalis sa lugar na yon, subalit hindi niya kayang gawin yun sapagkat nagmistula na nga siyang estatwa sa kanyang kalagayan. Anong misteryo ba ito? Itay, inay, tulungan niyo po akong makalayo sa lugar na ito. Ang sabi ng kanyang isip, subalit nang muli niyang tiningnan ang Noy, nakatayong si Pangkoy, ay nakita niyang huminto na ito sa kanyang ginagawang pagmuya-nguya at inihulog nito sa lupa ang kanyang nag-iisang ngipin. At nang makita yun ni Itay, ay napawika siyang, Hindi, totoo ba ito? Ang mutyang ngipin ng kalabaw, hindi maaari ito. Anong misteryo ba ito? Ilang sandali pa'y pagkatapos na mailuwa ni Pangkoy ang kanyang nag-iisang ngipin at bumagsak yun sa mismong lupang nasa kanyang harapay. Lumublob na lamang ito sa lupa na parang nanghihina at doon pa lamang tuluyang naigalaw ni Itay ang kanyang katawan. Marahan niyang nilapitan ang nasabing ngipin ng kalabaw at kinuha, at nang ito'y nasa kanyang kamay na'y nagtaka si Itay dahil puting-puti ang nag-iisang ngipin na yun. Hindi lamang yun, Sir Bias, ang kanina'y ginaw na kanyang nararamdaman sa kanyang buong katawan ay paunti-unti nang humuhupa dahil sa init na nanggagaling sa ngipin ng kalabaw na nooy nasa kanyang palad na. Totoo at tugmang lahat ang mga kwento tungkol sa mutyang ngipin ng kalabaw. At nasisiguro ko na ngayong hindi gawa-gawa lang o kwento lang yun, kundi ito'y totoo. Pero, Pangkoy, kaibigan, papaano ito magkakabisa sa isang sabongero o taong katulad ko? Pagkatapos na sabihin niyo ni Itay sa harapan ng aming alagang matandang kalabaw, ay bigla na lamang na otomatikong pumasok sa isip ni Itay ang matandang si Lolo Felipe. Tama, si Tatang Felipe. Siya lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Pangkoy, kaibigan, tayo na at ihahanap na kita ng magandang pwesto o sa madamong lugar. Mabilis namang tumayo ang aming kalabaw at sumunod ito kay Itay, samantalang ang ngipin ng kalabaw ay nooy nasa loob na ng malalim na bulsang pantalong pambundok na suot ni Itay. Tamang-tama, masusubukan ko ang mutyang ito sa aming binabaing mayahing panabong na sila Wiswis. Sana'y magkaroon ito ng totoong bisa sa kanya. At habang nooy naglalakad si Itay pabalik sa aming bahay at hila-hila niya ang aming alagang kalabaw, ay isang hiwaga na naman. At hindi kapanipaniwalang mga pangyayari ang kanyang nasasaksihan. Pero totoo ang lahat ng yon dahil imposible ito. Paanong nangyari ito?
bakit tuyo ang lupa sa daan. Ganoon din ang mga dahon ng mga puno at ang mga damo sa paligid. Isamantalang ang lakas ng buhos ng ulan kanina at talagang masasabi kong parang masama ang panahon. Diyos ko, anong hiwaga ba ito? Pagkatapos na sabihin yon ni Itay sa kanyang sarili, ay marahan niyang nagtatakang ibinaling ang kanyang paningin sa aming alagang kalabaw na nasa kanyang likuran. Pangkoy, totoo ba ito? Totoo bang ikaw ay isang engkantado? Ang tanong ni Itay sa aming alagang kalabaw. Pagkarating niya sa likuran ng aming tahanay, itinali niya kaagad sa punong niyog ang tali ni Pangkoy upang doon ito makapanghingain. At pagkatapos noy, dahil sa maaga pa naman ng mga pagkakataong yon, kung kaya't nagpasya na nga si Itay na muling umahon sa bundok upang pumunta sa tahanan o kubo nila Lolo Felipe. Pagkarating doy, sa bungad pa lang ng pintuang bakod nila Lolo Felipe, ay ramdam na kaagad ng matandang merong taglay na mutya si Itay sapagkat ramdam ko ang enerhiyang nagmumula sa isang mutyang ngipin ng kalabaw na nasa iyong bulsa, Iho, Arnold. At alam kong kaya ka na parito ay upang itanong sa akin sa kung papaano yan magkakabisa sa isang manok panabong. Hindi ba, Arnold? Mabilis namang sumang-ayon si Itay sa mga sinabing yun sa kanya ni Lolo Felipe, sapagkat yun naman talaga ang totoo. Sa kamarahan niyang inilabas sa kanyang bulsa ang nag-iisang ngipin ng aming alagang kalabaw at iniabot niya ito sa matandang si Lolo Felipe. Makinig ka, Arnold. Ang mutyang ito ay magkakabisa lamang sa isang panabong o alinman sa inyong mga panabong sa oras na ito ay ilalagay mo sa tilang itim. Kasunod ay kinakailangan mo itong isabit sa mismong tapat ng inyong lutuan bago sumapit ang kinaumagahan. At hito pa, Iho, wag na wag mo itong ipapakita kanino man maliban sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Wag na wag mo itong ipagsasasabi. Ibibida, higit sa lahat, ay wag na wag mo itong aabusuhin. Maraming mga sabungerong merong mga kargadang mutyang ikinakarga para sa kanilang mga panabong. Pero ang mutyang ito o ang mutyang ngipin ng kalabaw na ito ay nasisiguro kong wala pa ni isa ang nagtataglay nito sa kanila. Ang mahabang pagkakasabi ni Lolo Felipe kay Itay, dahilan upang, kung magkaganoon po, Tatang Felipe, ano po bang magiging bisa nito sa aming mga panabong? At ito ba'y kinakailangan kong dalhin sa sabungan sa oras na may laban ng aming mga panabong? Magkakaroon ng dobleng lakas o resistensya ang iyong manok panabong, lakas na hindi makikita sa ibang mga panabong, at hindi ito magpapatalo o magpapahuli sa salpukan gaano man kalakas ang mutyang tangan ng may-ari ng panabong na kanyang makakabangga. Oo, Iho, kinakailangan mo itong dalhin sa bawat sabungang iyong puntahan, pero wag na wag mo itong ilalabas sa iyong lalagyan, dahil pag nalaman ng mga sabungerong makakabangga ng inyong mga panabong ang inyong tangang mutya, ay pilit silang gagawa ng paraan upang masumpa ang iyong mutya. Makailang beses na tumango-tango at nagpasalamat si Itay kay Lolo Felipe dahil sa mga tulong at mga paalalang sinabi sa kanya ni Lolo Felipe. At pagkatapos noy, maayos at magalang na nga siyang nagpaalam sa matandang kinakailangan na nga niyang umuwi sa aming tahanan dahil sa sadyang tumidilim na ang paligid ng mga pagkakataong yon.
Nakangiti namang sinabi sa kanya ni Lolo Felipe ang mga katagang, Walang anuman, iho. Arnold, iho, sinisiguro ko sa iyong magiging mabisang-mabisa sa inyo ang mutyang yan dahil sa meron kayong busilak na kalooban. Pagkarating ni Itay sa aming tahanay, naghanap kaagad siya ng tilang itim. Ginupit niya ito at kanyang tinahi upang magsilbing lalagyan ng nasabing mutyang ngipin ng kalabaw. Kasunod ay sinabit niya ito sa mismong tapat ng bubungan ng aming lutuan. Kasunod ay kinausap niya kami ni Inay na wag naming aalisin ang tilang itim na yon, at yon ay hayaang mausukan dahil sa dalawa ang gamit namin noon sa aming lutuan. May kalan para sa mga uling at meron namang lutuan para sa mga tuyong kahoy, hanggang sa sumapit na nga ang kinaumagahan, ang araw na kinakailangan na nga dumayo ng sabong nila Itay sa sityo, kung saan ay doon naghihintay ang tatlong, si Mang Isong, Mang Feliciano at si Mang Bartolome, ang tatlong mga sabongerong may iisang mutyang nakuha, at yun ay ang mutyang galing sa uling. Pansamantalang inilihim ni Itay sa kanyang tatlong kapatid ang tungkol sa nasabing mutyang nooy. Nasa kanyang pag-iingat na upang nang sa ganoon ay manatili ang bisa nito, at naisip niyang saka na lang niya sasabihin yon sa kanyang tatlong kapatid. Nakahanda na ba kayo, mga utol, para sa magiging laban ng ating binabaing mayahing sila Wiswis? Sa panabong nila Isong na isang kasilihing puti ang kanyang mga paa. Ang sabi ni Itay sa kanyang tatlong mga kapatid ng mismong umagang yon, kung saan ay makikita na silang apat na magkakaharap-harap na sa mesang nasa silong ng malaking punong nasa gilid ng aming bahay, at makikita nang nasa kamay ni Itay ang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming binabaing mayahing nagngangalang sila Wiswis, at ang mutyang ngipin ng kalabaw ay nakabalot sa telang itim at kasalukuyan nang nasa loob ng malalim na blusang pantalon ni Itay Arnold. Sabay-sabay namang sumang-ayon sa kanya ang kanyang tatlong mga kapatid, kung kaya't ay, Anak Jerome, ikaw na muna ang bahala sa ating alagang kalabaw. Mabilis naman akong sumang-ayon kay Itay, at pagkatapos noon ay nakita kong magkakasama na nga silang apat na naglakad palayo ng aming tahanan. Tandaan niyo ito, mga utol. Ano man ang kalalabsan ng magiging laban ng ating panabong na sila Wiswis, sa kasilihing puti ang mga paa nila Isong, ay panatilihin nating panatag ang ating isipan. O ang ibig kong sabihin ay huwag nating ipakita sa kanilang masaya tayo kung sakasakali mang swertihin sa laban sila Wiswis. Ang seryoso ngunit mahinahong pakiusap ni Itay sa kanyang tatlong mga kapatid, at nagtataka namang sumang-ayon sa kanya ang tatlo, at para bang naninibago sila kay Itay. Subalit hindi na lamang nila inusisa pa si Itay kung ano ang kanyang dahilan o ang kanyang gustong ipahiwatig sa kanila. Matapos ang halos kalahating oras ng kanilang ginagawang paglalakad sa bundok, ay nakarating na nga sila sa Sitio Kalumpang, ang sitio kung saan ay doon naninirahan ang tatlong, si Mang Isong. Binaybay kaagad nila ang direksyon ng pinapwepwestuhan ng sabungan, kung saan ay meron na silang naririnig na mga ingay sa lokasyon ng sabungang nakapwesto malapit sa mismong tubugan ng kalabaw. Ilang sandali pa'y nahagip na nga kaagad ng kanilang mga mata ang tatlong si Mang Isong, at hawak-hawak na nito at hinihimas ang kanilang pambihira at namumukod tanging panabong, na isang kasilihing panabong na kasing itim ng uling ang kanyang mga balahibo. Napakaitim ng kanyang bilugang mga mata, subalit puting-puti ang kanyang mga paa. At nang silang apat ay nasa kanilang harapan ay nag-uwi ka kaagad itong si Mang Isong kay Itay nang,
Magandang araw sa inyong apat na magkakapatid. Lalong-lalo na nga sa iyo, Arnold. Maraming salamat sa inyong ginawang pagpapaunlak sa aming kahilingang dumalo sa aming sabungan upang ibangga sa aming panabong na ito kung anong panabong man ang laman ng inyong bayong na yan. Sumagot naman kaagad sa kanya si Itay at sinabi niya nga, kung meron bang dapat na magpasalamat ngayon, Isong, ay hindi kayo kundi kami dahil sa isang karangalan para sa amin na kami o ang aming mga panabong ang napili nyo upang ibangga sa inyong nakamamanghang kasilihing panabong na yan sa dinami-rami ng mga sabongero dito sa ating bayan. Nang puntong yon ay itong si Mang Feliciano na ang sumagot kay Itay. Alam nyo ba, Arnold, hindi kami nakokontento bilang isang sabongero lamang na mayroong nakamamanghang panabong na kagaya ng sinasabi mo. Dahil ginagawa namin ang lahat upang palakasin pa itong aming kasilihin. Dahil hindi na naituloy pa ni Mang Feliciano ang dapat na sana'y sasabihin niya sapagkat nagsalita kaagad itong si Mang Bartolome. At isang revelasyon at masasabing imposibleng mangyayari ang narinig nila Itay sa kanya dahil ayon kay Mang Bartolome. Dahil gusto naming ibangga ang aming kasilihing panabong sa usap-usapang hari ng sabungang panabong na si Malaginto, ang panabong ng isang respetadong sabongerong si Terso de la Reba alias Kano. Natahimik sila Itay nang marinig nila yon kay Mang Bartolome dahil sa alam nila o halos maging sa aming bayan noon ay totoong matunog ang usap-usapan tungkol sa Malagintong panabong ni Mang Kano at halos lahat ng mga sabongero sa amin ay si Mang Kano at ang kanyang Malaginto ang palaging pinag-uusapan sa bawat inuman hanggang sa ilang sandali pa. Arnold, maaari ko bang makita kung ano ang uri ng panabong yang naisip mong itapat sa aming kasilihin? Ang sabi ni Mang Isong kay Itay, mabilis namang inilabas ni Tio Wilfredo sa loob ng bayong ang aming binabaing mayahin at doy. Isa palang binabaing mayahin yan. Yang napili niyong ibangga sa aming panabong. Bueno, sige Arnold. Kinontrata ko na ang Kristo at sentensyador ng sabungan. At sinabi ko ang ating mga panabong na ang unang paghaharapin sa gitnang bahagi ng sabungan sa oras na kayo'y dumating. Mabilis namang sumang-ayon si Itay sa mga sinabing yun sa kanila ni Mang Isong, kung kaya't ay kumuha kaagad sila ng isa sa mga upahang magtatari sa nasabing sabungan na siyang magkakarga ng tari sa paanan ng aming binabaing mayahin. Kasunod ay magkakasama na nga silang pumasok sa loob ng sinaunang sabungan, sina Itay, kasama ang kanilang kinuhang magtatari at si Mang Isong at ang magtataring kaibigan niyang si Mang Feliciano. At pagkarating nila sa loob ng sabungay, iniutos kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan. Nakargahan na kaagad nila ng tari ang bawat paanan ng kani-kanyang mga hawak na panabong. Napansin kaagad ni Itay na merong dinukot sa kanyang malalim na bulsa itong si Mang Isong. Ito'y kulay itim at parang bato. Isa itong batong uling. Ilang sandali pa'y ikinuskus niya ito sa mismong talim ng taring nooy ikinakarga ni Mang Feliciano sa kanilang panabong na isang kasilihin. At ang kanyang ginawang yon ang siyang naging dahilan ng biglaang pag-iktad ng kanilang kasilihing panabong. At kasabay ng pag-iktad nooy ay ang biglaang pagbabago ng asal nito. Naging agresibo ito at mabalasig. Samantalang meron ding napapansing kakaiba sa aming binabaing mayahin, itong si Itay Arnold, dahil pansin at ramdam na ramdam ni Itay ang nooy bigla ang pagbigat ng aming panabong. Ang bigat nito'y tumoble sa kanyang pangkaraniwang bigat habang ito'y kasalukuyan ng kinakargahan na ng tari ng kanilang kinuhang magtatari. Nagtataka man si Itay, subalit pinilit niya ang kanyang sariling iyon ay huwag ipahalata.
Bumigat ang aming panabong na isang binabaing mayahin. Alinsabay nooy ay ang ginagawa nitong pagpupumiglas sa kamay ni Itay hanggang sa matagumpay na ngang parehong makargahan ng mga tari. Ang dalawang mga panabong, pinagharap na kaagad sila ng sentensyador ng sabungan. Sa gitnang bahagi ng sabungan, kasunod ay pinagharap na nga nila ang nooy, parehong agresibo at mga nagwawalang mga panabong. At pagkatapos na gumanti ng pagtuka sa bawat isa ng mga ito'y, magkasabay na nga nila itong binitawan sa nooy meron ng nakabibinging sigawang nagmumula sa mga taong nasa paligid ng sabungan. At pagkalapat na pagkalapat ng mga paa ng dalawang mga panabong sa mismong sahig ng sabungay, halos parehong magkasabay ang mga itong tumalon at lumipad. Sinalubong kaagad nila ang bawat isa sa ere. At nang silang dalaway magpangaabot ay isang nakakahilo at nakakaduling na palitan ng mga pagpalo at pag-atake ang kanilang pinakawalan. Parehong naglaglagan at nagliparan sa loob ng sabungan ang kanilang mga balahibo. Parehong mabilis, parehong agresibo at masasabi talagang ni isa man sa kanila'y ayaw na magpahuli sa pagpalo. Subalit bigla na lamang na lumagabak sa gilid ng ruweda o harang ng sabungan ang nasabing kasilihing panabong nilamang isong. At para bang ito'y ibinalibag doon dahilan upang Imposible ito. Hindi. Paano nagagawang tumbasan ng binabaing mayahin na yan? Ang bilis ng aming kasilihing panabong. Hindi kaya. Ang nagtatatang sabi ni Mang Isong sa kanyang sarili, kung saan ay ganoon din ang nooy makikitang reaksyon sa mga hitsura ng dalawang sinamang Feliciano at Mang Bartolome. Pagtayo at pagtingala ng kasilihing panabong ay tatlong sunod-sunod at mabibilis na mga pagpalo kaagad ang kanyang tinamo mula sa paang may kargang tari ng aming mayahin, ang siyang naging dahilan ng kanyang panghihina. Tumalsik ito at napasadsad pa sa sahig ng sabungan. Hindi pa nakontento ang aming binabaing mayahin. Tinagtad niya ng tusok ng tari ang katawan ng nooy. Nakaluglog na at duguang kasilihing panabong. Panaag na ng pinaghalong pagtataka at kalungkutan ang hitsura ng tatlong silamang isong, sapagkat nang iniangat na nga at sinuri ng sentensyador ng sabungan ang nasabing kasilihing panabong nilamang isong, ay wala na itong buhay. Marami itong tinamong tusok at hiwa sa kanyang katawan galing sa kargadang tari ng aming binabaing mayahin. Patay na ang kanilang pambatong panabong, kung kaya't ay idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang binabaing mayahin nila Itay. Nagsigawan at nagbunyi ang mga mamumustang pumusta sa aming mayahing panabong. Partikular na nga ang ilan sa mga sabungerong kalugar namin na dumalo sa nasabing sabungan. Samantalang sina Tio Wilfredo, Tio Agosto at si Tio Maximo ay katulad ni Itay, ay pilit nilang pinipigilan ang nooy. Sobra-sobrang sayang kanilang nararamdaman sapagkat yun ang sinabi sa kanila ni Itay. Hindi ko alam kung papaanong nangyari ito, Arnold. Wala akong makitang kahit anong katibayang merong ikinargang mutya dyan sa inyong panabong. Pero sa kabila ng aming pagkatalo, ay nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, Arnold. Masaya naming tinatanggap ang pagkatalo ng aming inaasahang mandirigmang panabong. At isa lang ang ibig sabihin nito. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Isong kila Itay, kung saan ay makikita na nga silang nasa labas na ng sabungan. Anong ibig mong sabihin, Isong? Ang tanong sa kanya ni Itay. Subalit, ng puntong yon ay itong si Mang Feliciano na ang tumugon kay Itay at sinabi niyang,
Isa lamang ang ibig sabihin nito. Hindi sasapat ang aming mga panabong at mutya sa usap-usapang hari ng sabungang si Malaginto. Ang panabong nila Kano. Tamang lahat ang mga sinabi ni paring Pinasiano. Mas mabuti na itong maaga pa lamang ay nalaman na kagad namin ito. Dugsong namang sabi ni Mang Bartolome. Paano, Arnold? At sa inyong tatlo? Wilfredo, Agosto, at Maximo. Mukhang hindi na kami magtatagal pa sa sabungang ito. Salamat ulit sa inyong ginawang pagpapaunlak sa amin at sa magandang labang ipinamalas ng inyong panabong. Ang sabi ni Mang Isong, at pagkatapos noy, naglakad na nga ang mga ito. Papalayo ng kanilang mismong sabungan. Kuya Arnold, ano bang meron sa ating pinabayang mayahing sila Wiswis? Papaanong? Ang may halong pagdududang tanong ni Tio Maximo kay Itay Arnold habang sila'y naglalakad na sa daan ng bundok pabalik sa aming mismong baryo. Siya nga, Kuya Arnold. Grabe, hindi ako makapaniwala sa kakaibang bilis, lakas at galing makipagbakbakan ng ating panabong na sila Wiswis. Tugsong namang pagkakasabi ni Tio Agosto kung saan ay habang binabanggit niya ang mga salitang yon ay mababanaag talaga sa kanyang hitsura ang sobrang saya. Biruin mo kuya, nagawa niyang talunin ng ganoong kabilis ang kinatatakutang kasilihing panabong ng tatlong sinaisong, Feliciano at Bartolome. Ang sabi naman ni Tio Wilfredo, ang lahat ng mga yan mga utol ay sasagutin ko sa inyo. Pero hindi sa ngayon o sa lugar na ito. Mamaya, pagkarating natin sa aming bahay, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Nga pala mga utol, maraming salamat sa inyo sapagkat sinunod nyo ang aking mga tagubilin sa inyo o mga sinabi bago tayo makarating ng sityong yon. Ang sabi sa kanila ni Itay at pasasalamat. Ayos lamang yun, Kuya Arnold. Dahil sa alam naman naming may malalim kang rason o dahilan kung bakit mo sinasabi sa amin yun. Nga pala, Kuya Arnold, ang nangyaring pagkatalo ng panabong nila Isong ay nasisiguro kong magiging usap-usapan sa lahat ng mga magsasabong yon. Ang sabi ni Tio Maximo kay Itay Arnold, subalit kung mangyari man yun, mga utol, ay wala tayong magagawa kundi ang pagbigyan ang sinumang mga sabongerong tanyag na gustong makabangga alinman sa ating mga panabong, maliban na lang sa panabong na isang Malaginto ng respetadong si Tercio de la Riva alias Kano. Bakit, Kuya Arnold? Gaano nga ba talaga kadelikado ang Malagintong panabong na yon ni Kano? At bakit halos lahat ng mga sabongero dito ay ang pangalan niya at ang kanyang Malaginto ang kanilang palaging bukang bibig? Ang may pang-uusisang tanong ni Tio Agosto kay Itay. Malakas ang kutob kong bukod sa isang pambihirang panabong, ang kanilang Malagintong panabong na yon ay nasisiguro kong meron din itong tangang mutya, itong si Kano. At ang kanyang Malagintong panabong na yon ay merong pinagmulang mundo. Mundo? Pinagmulang mundo? Kuya Arnold? Ang ibig mo bang sabihin ay isang engkantado ang kanilang Malagintong panabong na yon? Ang hindi makapaniwalang sabi ni Tio Wilfredo, kung kaya't ay sa ngayon ay hindi ako sigurado kung yun nga ay totoo. Pero yun ang matunog na usap-usapan ng mga sabongerong nakakausap ko, lalo na ng mga matatandang sabongero. At kung sakaling totoo ngang isang engkantado ang kanilang Malagintong panabong na yon, ay paniguradong walang sino man ang makakatalo sa kanya. Lalo na't napasakamay pa ito ng isang mabuting tao at sabongerong katulad ni Kano. Tagtag pang sabi ni Itay sa kanyang tatlong mga kapatid. Hanggang sa sila'y makarating na nga sa bunganga ng aming baryo, dumiretso kaagad sila sa aming tahanan. Dala ni Itay sila Wiswis at kay Tio Wilfredo naman ay ang bihag na kasilihing panabong nila Mang Isong
Masayang masaya ako siyempre dahil nagawang magtagumpay ng aming binabaing mayahin sa isang nakakatakot na mandirigmang kasilihin. Na mandirigmang kasilihing panabong, ipinagtimpla kaagad sila ni inay ng kape, samantalang sa akin naman ibinigay ni itay ang bihag na kasilihing panabong. Pumwesto kaagad sila itay sa silong ng malaking punong nasa gilid ng aming bahay. Habang sila'y humihigop ng mainit na kape. Makinig kayo mga utol, dahil meron akong importanteng bagay na sasabihin sa inyo, at ito'y isang lihim at umaasa akong tayo-tayo lang ang dapat na makaalam dito. Ang sabi ni itay sa kanyang tatlong mga kapatid. Naging banaag naman ng kuryosidad ang hitsura nila Tio Wilfredo at interesado silang malaman kung ano ang ibig sabihin sa kanila ni itay. Marahang dinukot ni itay at kanyang inilabas sa kanyang malalim na bulsa ang nasabing manipis na telang itim kung saan ay nakabalot doon ang nag-iisang ngipin ng aming kalabaw. At nang iyon ay lumantad na nga sa kanilang tatlong mga tiyuhin ko ay nagtaka at nagulat ang mga ito. Kuya Arnold, totoo ba ito? Ang ibig bang sabihin nito ay... Ang nauutal na pagkakasabi ni Tio Maximo. Oo, Maximo, mga kapatid ko, totoo itong nakikita ninyo ngayon. Meron tayong mutya para sa ating mga dadalhing mga panabong. Ang mutyang ngipin ng kalabaw, ang ngipin ng ating alagang kalabaw na si Pangkoy. Ang revelasyon sa kanila ni itay. Ibig bang sabihin ito, Kuya Arnold, ay ito ang pinakang dahilan kung bakit nanalo ang ating binabaing mayahing sila Wiswis sa kasilihing puti ang mga paa nila Isong? Ang masayang tanong ni Tio Agosto kay Itay Arnold. Oo, Agosto. Dahil kung hindi sa bisa ng mutyang ito, ay maaaring bihag na ngayon ang ating binabaing mayahin. Kaya naman mga utol, dapat ay manatili itong lihim at tayo-tayo lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Masayang sumang-ayon kay Itay ang kanyang tatlong mga kapatid hanggang sa sila ay nagpasya ng mag-inuman ng mismong oras na yon at ipinaris na nga nila sa tubang bahalena ang bihag na kasilihing puti ang mga paa. Lumipas ang mga ilang araw at nananatiling nasa pag-iingat ni Itay ang nasabing mutyang ngipin ng kalabaw at ganoon din ang aming alagang kalabaw na si Pangkoy. At sa tuwing sila'y pupuntang sa bungan, sa aming mismong baryo man o maging sa ibang baryo, ay isinasabit ni Itay sa aming bubungan o sa mismong tapat ng lutuan ng tilang itim kung saan ay naandoon ang mutyang ngipin ng kalabaw. Bago niya ito ilagay sa loob ng kanyang malalim na bulsa. Sunod-sunod at walang sablay ang panalo ng bawat panabong na kanilang dalhin sa bawat sabungan, kung kaya't dahil doon ay nag-umpisa nang maging usap-usapan ang pangalan nila Itay sa lahat ng mga sabungero. Mas nakilala sina Itay at pinag-isipan na nga silang katulad ng ibang mga sabongero meron ng tangang mutya o pampaswerte para sa kanilang mga dalang panabong. Subalit walang ni isa man sa kanila ang nagtagumpay na matukoy o malaman kung ano nga ba ang mutyang meron sila Itay. Nananatili silang tahimik, kalmado at simple sa bawat sabungan. Sa tuwing nagtatagumpay na sa bakbakan ang kanilang dalang panabong at nagkakaroon ng ibayong liksi at dobleng lakas o resistensya ang anumang panabong na ibibitaw ni Itay sa gitnang bahagi ng sabungan. Hanggang sa isang araw noon at nagkataong araw ng linggo at merong magaganap na pistahan sa baryo ng pinsan nila Itay Arnold at nagngangalang si Tio Munching. Pinsang buo nila Itay sa side ni Lolo Tomas.
Kung kaya't ay walang pagdadalawang isip nilang pinagbigyan ang imbitasyon sa kanila ni Tio Monching. Kuya Arnold, bukas na ang piyesta sa baryo nila Pinsang Monching. Alin ba sa mga panabong natin ang ating dadalhin doon? Ang nooy tanong ni Tio Wilfredo kay Itay nang silang tatlo ay bumisita sa aming bahay. Mga utol, nakikita niyo ba yung aking bulik na pula at yung sinibalang o panuksukang may berdeng kaliskis o lumuting mga paa? Tumango-tango naman. Bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Itay, ang kanyang tatlong mga kapatid, matapos nilang maibaling ang kanilang paningin sa nooy, dalawang mga mandirigmang mga panabong kasunod ay, silang dalawa ang ating dadalhin sa baryo nila Pinsang Monching. Ang sabi ni Itay, Kuya, may nasagap akong balita tungkol sa isa sa ating kababaryong magsasabong at siya'y pupunta rin sa pistahan. Ang sabi ni Tio Maximo kay Tay Arnold. Kung kaya't ay, ano yun utol, Maximo? Ang tanong sa kanya ni Itay. Kuya, si Mang Rupino. Na isang bantog at usap-usapang may mutyang galing sa punong saging at ginagamit niya sa kanyang mga panabong ay dadalo raw sa pistahan. Nag-aalala ako, kuya. Mga utol, baka kasi makursunadahan niya ang ating mga dadalhing mga panabong at madisgrasya sila sa kanyang mga panabong. Ang nag-aalalang, sabi ni Tio Maximo, ganoon pa may. Walang problema pagdating sa usaping yan, Maximo. Mga utol, kung yun ang mangyayari ay, tatanggapin natin ang kanyang hamon. Mga utol, makinig kayo at pakatandaan nyo ito. Isang taong sabongero lang at tanyag at isang panabong lang ang dapat nating iwasan sa bawat sabungan, at siya ay walang iba kundi si Terso de la Reba alias Kano at ang kanyang malagintong panabong, dahil nasisiguro kong mapapawalang bisa at mapapawalang saysay lang itong ating mutya sa kanyang malagintong panabong. Itong ating mutya sa kanyang malagintong panabong at usap-usapang hari ng sabungan. Nagimbal sila Tio sa mga katotohanang sinabi sa kanila ni Itay hanggang sa dumating na nga ang kinaumagahan. Maaga pa lamang ay naghanda na sila Itay upang sila'y pumuntang pistahan sa baryo nila Tio Monching. Dala nila ang dalawang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming pambatong, dalawang mga panabong, at nooy kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan sa bundok patungong baryo nila Tio Monching. Pagkarating nila doy, isang tipikal na baryo at pistahan ang kanilang nasaksihan o nakita sa nasabing baryo. Dumiretso kaagad sila Itay sa bahay o tahanan nila Tio Monching at doy, inasikaso kaagad sila Itay ng mga anak at asawa ni Tio Monching. Ipinaghanda kaagad sila ng makakain bago sila pumuntang sa bungang nooy. Nagkataong nakapwesto rin malapit sa tubugan ng kalabaw. Tayo na mga pinsan sa aming sabungan. Marami ng mga tao doon ngayon. Mga dayuhang mga magsasabong. Nga pala, mga pinsan si Mang Rupino. Balita ko'y sila'y naririto na ngayon sa aming baryo. At ang kanyang anak na isang magtataring si Joaquin, na isang batikang magtatare, ang sabi sa kanila ni Tio Monching. Wala namang naging problema doon, kinaitay, dahil sa ang katotohanay, ang panabong talaga nila Mang Rufino, ang kanilang gustong makabangga ng kanilang mga panabong. Pagkarating nila ng sabungay, isang matandang lalaki at mayaman ang kanilang nakitang nasa loob na ng sabungan, at isang binatang merong dalang lalagyan ng mga tari. Katabi ang mga ito ng sintesyador ng sabungan, at mas nakaagaw kaagad ng pansin sa kanilang lima o kinaitay ang dalawang hawak na panabong ng mag-amang si Mang Rupino at Joaquin, isang bangkas at isang abuhin. Parehong makikitang kondisyon na kondisyon ang dalawang mga panabong. Ilang sandali pa naibaling ng sintesyador ang kanyang paningin, inaitay. Kasunod,
ay nakita nilang pinulungan ng sentensyador ng sabungan si Mang Rufino at pagkatapos ay may sinabi sa sentensyador ng sabungan itong si Mang Rufino hanggang sa makikita ng naglalakad ng palabas ng sabungan ang naturang sentensyador at lumapit ito sa harapan ng Noy may himas-himas na bulik na si Itay Arnold. Mapalad kayo, Arnold, dahil sa kayo o ang inyong mga panabong na yan ang natipuhan ni Rufinong ibangga sa kanyang mga panabong. Ang Noy, direktang pagkakasabi kina Itay ng nasabing sentensyador. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, Tama, at totoong lahat ang mga sinabi mong yan. Dahil ang isang ordinaryong sabongerong katulad namin, sa oras na ito, o ang kanyang dalang panabong, ay napili ng isang tanyag na sabongerong katulad ng mag-amang yan, ay masasabi talagang mapalad. At pagkatapos Noy, sinabi kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan ang mga katagang, Kung magkaganoon, ay sige, maaari na kayong kumuha o pumili ng isa sa mga upahang mga magtatari na nasa sabungang ito upang maumpisahan na kaagad ang bakbakan ng inyong mga panabong. Pagkatapos na sabihin yun sa kanila ng sentensyador, ay tumalikod na ito at ito'y naglakad papasok ng sabungan. Mabilis namang itinuro ni Tio Monching kina Itay ang lugar kung saan ay nakatayo ang isang upahang magtataring kakilala nitong si Tio Monching at sinabi niyang, Mga pinsan, siya si Claro, isa siya sa mga mahuhusay na magtatari dito sa aming baryo at maaari natin siyang kunin para magtari sa ating mga panabong. Mabilis namang sumang-ayon sa kanya sina Itay. Kasunod ay naglakad silang 5 at lumapit sila sa nasabing upahang magtataring nagngangalang si Mang Claro. At nang ito'y makumbinsi nila Itay, ay pumasok na kaagad sila Mang Claro at si Itay Arnold sa loob ng sabungan. Dala ang aming bulik na merong pulang balahibo at hinarap kaagad nila ang mag-amang si Mang Rufino at si Joaquin. At nagulat itong si Itay sa mga sinabi sa kanya nitong si Mang Rufino dahil, Hindi ba't ikaw si Arnold, ang panganay na anak ni Tatang Tomas? Sumagot naman sa kanya ng magalang na pagsang-ayon si Itay. Kasunod ay, At ikaw o ang iyong panabong ang tumalo at kumontra sa mutyang uling ng sabongerong sinaisong. Dugsong pangsabi sa kanya ng matandang si Mang Rufino. Subalit, natsambahan lang po yun, Mang Rufino, o nagkataon lang ba? Ang sagot sa kanya ni Itay. Subalit, hindi kami naniniwala sa mga kasinungalingan mong yan, Arnold. Hindi kami bata na katulad ng nasa isip mo, dahil alam naming meron kang kargadang mutya na ginamit para manalo ang iyong panabong sa panabong nila Isong. Ang may diin at makahulugang sambit ni Joaquin kay Itay na siya namang sinundan kaagad ng kanyang amang si Mang Rufino at sinabi nitong, Tamang lahat ang mga sinabi nitong aking anak na si Joaquin. Arnold, tandaan mo ito. Mutya lang ang makakatalo sa isang mutya. Kaya wag mong sabihing natsambahan lang yon ng inyong panabong. At saka heto pa, saan ka ba kukuha ng lakas ng loob na ibangga sa isang panabong ng isang tanyag na sabongero ang iyong panabong kung wala kang kargadang mutya, hindi ba? Sa kabila ng mga hindi magagandang pamamaraan ng pananalita, kay Itay Arnold nang mag-amang si Mang Rufino at Joaquin ay nananatiling kalmado si Itay at pilit niyang ikinakalma ang kanyang sarili. Sa halip ay sinabi niya sa mag-amang, Mang Rufino at sa iyo, Joaquin, ito lang po ang masasabi ko sa inyo at sana'y huwag po ninyong bigyan ng maling pagkahulugan
Dahil lahat po ng tao ay may karapatan kung ano ang kanyang gustong paniwalaan. At kung yun po ang paniniwala nyo, ay wala na po akong magagawa pa. At saka, para saan pa't naging isa akong sabongero kung tatanggihan ko lang din ang mga sabongerong ibabangga ko sa kanila, ang kanilang mga panabong, Mang Rufino, Joaquin. Nag-aksaya kami ng oras at pagod makarating lang sa baryong ito para magsabong at hindi po makipagkwentuhan. Pasensya na po sa inyo. Natahimik at pinagpapawisan ng butil-butil ang mag-ama nang marinig nilang sinabi yun sa kanila ni Itay at parabang napahiya ang mga ito. Kung kaya't ay nagmamadali na ngang kinakargahan ng tari ng Noy, pikon na si Joaquin ang paanan ng kanilang abuhing panabong, samantalang kalmado lang si Itay at Mang Claro, habang buong ingat at pulidong ipinupulupot na ang tali ng tari ni Mang Claro sa mismong paanan ng aming pulang bolek. At katulad ng mga kakaibang nararamdaman ni Itay ay bumigat ang aming pulang bolek. Dumoble ang kanyang bigat alinsabay ng kanyang pagiging agresibo na makipagbakbakan. At sa hudyat ng Kristo at sintensyador ng sabungay, magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang mga panabong sa mismong gitnang bahagi ng sabungan, si Itay Arnold. Hawak niya ang aming pulang bolek at si Mang Rufinong gigil na gigil ay hawak nito ang kanyang bangkas na panabong. Hindi pa man binibitawan ang dalawang mga panabong ay naglilikha na ng nakabibinging ingay ang lahat ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan. Tumuka ng agresibo't sunod-sunod sa ulo ng aming pulang bolek ang nasabing bangkas nila Mang Rufino. Kung kaya't ay napawi ka itong si Itay Arnold sa kanyang sariling. Ang kanyang panabong ay katulad niya, agresibo at gigil na gigil. Nasabi yun ni Itay sa kanyang sarili sapagkat taliwas yun sa aming pulang bolek, sapagkat ito'y makikitang kalmado at para bang kanyang pinakikiramdamang maigi ang kanyang makakatunggaling panabong. Makinig ka, Arnold, at tatandaan mo ito. Hindi ako titigil at gagawin ko ang lahat. Mapisto ko lang kung anong lihim meron kayo. Dahil sa ako'y hindi katulad nila Isong, ibahin mo ako, Arnold. Ang inis na pagkakasabi ng Nooy, pikon na pikong, matandang mayamang si Mang Rufino, ganoon pa may. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinasabing yon kay Itay Arnold, ay pilit na pinipigilan ni Itay ang kanyang pagkainis sa matanda. Hindi niya ito sinasagot at pagkatapos na, kalmadong gumanti ng pagtuka sa ulo ng bangkas ang aming pulang bolek, ay pinagharap nila itong muli at magkasabay nilang binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Sumiwarik at pumailalim kaagad sa aming pulang bolek ang nasabing bangkas nila Mang Rufino. Habang sila'y nagigirian at nagpapalitan ng mga pagpalo sa ere, maraming mga malalakas na mga pagpalong pinakawalan ang aming bolek sa bangkas. Subalit ang lapis naming ipinagtataka noon ay nananatili pa rin matibay at malakas ang nasabing bangkas, at mas lalo pa itong naging agresibo at naging matalas ang kanyang pakiramdam sa aming pulang bolek, at parang hindi ito nagtamo ng sugat galing sa kargadang tari ng aming bolek, dahilan upang ganyan nga. Wala pa rin kupas ang mutya ng saging na minsang ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Sa halip ay mas lalo pa itong nagkakabisa ang mutyang buto ng saging na saba. Dahil ang saging na saba ay walang buto, pero ang saging na yon ay meron at naging sintigas pa ng bato. Ngayon,
Hindi lang yung kargadang mutya mo ang mapapahiya ngayong araw na ito, kundi maging ang malagintong panapong mo kano. Ha 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 ha. Ang Noy sabi ni Mang Rufino sa kanyang sarili habang nagigirian na ang dalawang panabong, subalit ng kanyang ipinaling ang kanyang paningin sa Nooy kalmadong nakatayo, katulad ni Mang Kano na si Itay Arnold ay napawika siya sa kanyang sariling. Bakit na hindi man lang siya kagikitaan ng takot at pangamba sa kanyang panabong? Sa halip ay nananatili siyang kalmadong katulad ni Kano. Hindi maaari ito. Ang nagtatakang sabi ni Mang Rufino sa kanyang sarili, at nang ipinaling niya ang kanyang paningin sa dalawang nagbabakbakang mga panabong ay nanlaki at halos lumuwa na ang kanyang mga mata, at maging ng kanyang anak na si Joaquin, sapagkat nagmistulan ng taong nagmamakaawa at humihingi ng sakulolo ang kanilang bangkas. Dahil sa ito'y makikita nang tumatakbo at naghahanap na ng siwang sa mga bakod o harang ng sabungan upang makalabas ng sabungan, samantalang ang aming pulang bolik ay makikita itong nakatayong brusko, at para bang ito'y katulad ng hari ng sabungan. Simula ginto, walang makitang sugat o anumang pinsala sa kanyang katawan ng sentensyador ng sabungan. Sa halip ay habang sinusuri ng sentensyador ng sabungan ang aming bolik na panabong ay napawika ito sa kanyang sariling. Imposible ito. Paano ni isang hiwa o tusok ng pare ay wala akong makita sa bulik na ito? Isamantalang hindi. Imposible ito. Ang sabi ng sentensyador ng sabungan, samantalang, anong milagro ito? Papaanong winakwak ng karagadang tari ng bolik na pula ang tiyan at likuran ng aming bangkas? Ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lang. Oh, ano nga bang meron sa taong itong si Arnold? Ang nagtatakang sabi ng matandang si Mang Rufino habang makikita na itong hawak niya ang nooy. Nag-aagaw buhay ng bangkas na panabong kung saan ay ang kanyang pinaghalong tsokolate at puting balahibo ay nagkaroon na ng kulay pula dahil sa mga dugong nagmumula at inilalabas ng kanyang mga sugat. Wala na ngang sinayang pang pagkakataon ng sentensyador ng sabungan, kundi malinaw niyang idineklarang panalo ang aming pulang bolik sa bangkas ng mag-amang sina Mang Rufino at Joaquin. Ganoon pa may nananatiling tahimik sina Itay at ang aking 4 na mga tiyuhin. Kabilang na nga doon si Tiyo Monching. Sa kabila ng pagkapanalo ng aming panabong, nang biglang hindi namin alam kung papaanong natalo ng inyong panabong ang aming bangkas, Arnold. Pero may isa pa kaming panabong na nasisiguro kong magpapabagsak sa isa nyo pang panabong. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Tayo nang muli sa loob ng sabungan at tarian nating muli at pagharapin ang ating mga panabong. Ang sabi ng nooy pikon na pikong, magtataring si Joaquin kay Itay Arnold at sa kanyang mga kasama. Tama ka riyan, Joaquin. Klaro, tayo nang muli sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Itay Arnold, kasunod ay maingat na ngang iniabot kay Itay ni Tiyo Maximo ang aming panuksukan o sinibalang na merong berde o lumuting mga paa. Subalit, masyado kang hambog kung magsalita, Arnold. Tingnan natin mamaya kung meron nga bang ibubuga yang inyong panuksukang yan dito sa aming abuhin. Ang sabi pang muli ni Mang Rufino kay Itay Arnold, dahilan upang hindi na nga napigilan pa ni Itay ang kanyang sarili at sinabi niya sa kanyang, nauunawaan niyo po ba ng malinaw ang mga katagang binibitawan niyo, Mang Rufino? Sino po ba sa tingin niyo sa ating dalawa ang totoong hambog? Hindi po ba't kayong mag-ama? Nanlisik ang mga mata ng mag-ama nang marinig nilang sinabi yun sa kanila ni Itay. At nang sila'y pumasok ng muli sa loob ng sabungay, ay kinargahang muli nila
Nang tari ang dalawang mga panabong, muling dumoble ang bigat ng aming panabong habang ito'y kinakargahan na ng tari ni Mang Claro. Samantalang nakita ni Itay sa kung papaanong merong dinukot at inilabas sa kanyang kaliwang bulsa itong matandang si Mang Rufino at isinubo niyang pilit sa kanyang abuhin ang kanyang mutyang buto ng saging. Desperado na itong manalo, kung kaya't ay ipinagsapalaran niya ang kanyang mutya. Walang halaga sa kanya mawala man ang kanyang mutya. Manalo lamang sa laban ang kanilang panabong sa aming panabong na isang sinibalang. At nang matapos ng muling makargahan ng tig-isang tari ang dalawang panabong ay muli silang pinagharap ng sentensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan sa ikalawang pagkakataon. Nagputakan at nagwawala ang ibang mga dalang panabong ng mga sabungerong nasa paligid ng sabungan. Alinsabay naman noon ay ang bahagyang pag-ihip ng hangin sa paligid na parang merong paparating na malakas na ulan. Subalit, segundo lang ay muling gumanda ang sikat ng araw at nawala ang maiitim at nagkakapalang mga ulap sa kalangitan. Naunang tumuka sa ulo ng abuhin ng aming panuksukang panabong at sumunod kaagad sa kanya ng pagganti ng tuka ang nasabing abuhin, kung kaya't ay, "Sige na, bitawan na ninyo ang inyong mga panabong," ang sabi sa kanila ng sentensyador ng sabungan na siya namang mabilis nilang sinunod. Tumilapon kaagad at pumaikot-ikot pa sa ere bago ito bumagsak sa sahig ng sabungan ang nasabing abuhing panabong ni Mang Rufino matapos niyang makatanggap ng 3 sunod-sunod na mga malalakas na pagpalo ng kargadang tari ng aming panuksukan. At ang nangyaring yun ay siya namang naging dahilan ng pagtulo ng pinaghalong sipon, laway, pawis at luha nang nooy magkatabing mag-amang sina Mang Rufino at Joaquin. Muling tumalon at lumipad ang aming panuksukang panabong sa nooy, nakalublob na sa lupang sahig ng sabungang abuhing panabong at kanyang kinalawit at pinagsawa ang ibaon sa kanyang katawan ang kanyang kargadang tari. Nagsigawan at nagbunyi ang lahat ng mga mamumusta dahil sa ganoong kabilis lang natapos ang bakbakan ng dalawang panabong. Panalo kaagad ang aming panuksukang panabong at mabilis yung idineklara ng sentensyador ng sabungan, bagay na hindi matanggap-tanggap ng mag-amang sina Mang Rufino at Joaquin. Ibinalibag nila sa lupang nasa harapan ni Itay Arnold ang kanilang wala ng buhay na abuhing panabong. Napasadsad pa ito sa lupa bago ito tuluyang huminto sa mismong paanan ni Itay Arnold. Kasunod ay, "Alam niyo mga iho, hindi kami naniniwalang wala kayong mutyang tangan para sa inyong mga panabong. Nasabi ko yon dahil bago nyo inilaban sa kasilihing panabong nila Isong ang inyong binabaing mayahin ay nakaranas muna kayo ng mga kabiguan sa bawat sabungang inyong pinupuntahan noon o dinadayuhan, hindi ba? Dahil wala pa kayong nakukuhang mutya noon, di ba? At ngayon, sunod-sunod na ang inyong pagkapanalo o ng inyong mga panabong dahil dahil sa meron na kayong mutya, kaya naman ay wala kang takot na makabangga ng inyong panabong alinman sa mga panabong na merong kargadang mutya. Di ba, Arnold? Huwag niyong sabihing nagkakamali ako. Ang mahabang salaysay ni Mang Rufino kina Itay nang sila'y nasa labas na ng sabungan. Tama si Papa. Kaya naman ay bakit hindi niyo pa aminin o sabihin kung ano nga bang mutya meron kayo, ha? Ang dugsong namang pagkakasabi ni Joaquin kina Itay, dahilan upang sinabi sa kanila ni Itay ang mga katagang. Isa lang po ang ibig sabihin yan, Mang Rufino, at yun ay ang sabong talaga ay swertihan
Hindi sa lahat ng oras ay panalo at hindi sa lahat ng oras ay talo. Marahil ay nagkataong swerte kami sa sabong sa mga araw na ito. At kayo namay, naubos na ang inyong swerte o ng inyong mga panabong. Ha! Labasangan ka, Arnold! Animal ka! Totoo ang lahat ng mga sinabi sa inyo ni Arnold, Mang Rufino at Joaquin. Kayo, Isong Feliciano at Bartolome, narito kayo. Ang nabiglang sabi ni Joaquin. Oo, Joaquin. Kaninang-kanina pa at nasaksihan namin ang laban ng inyong mga panabong, Mang Rufino, Joaquin. Hanggang kailan nyo ba ipagpapatuloy ang ganyang maling asal? Tumatanda kayo ng paurong. Bakit hindi nyo tanggapin ang pagkatalo ng inyong mga panabong at saka ikaw, Joaquin? Kung totoo mang merong mutya o wala itong sila Arnold, ay wala na tayong pakialam pa doon. Huwag kayong pumasok o makialam sa personal na buhay ng ibang tao dahil maaari kayong idemanda. At alam kong hindi naman kayo mga bobo para hindi nyo malaman yon. Sa mga kataga at mga katotohanang sinabing yon sa kanila ni Mang Isong ay parang sinampal sa pisngi ng paulit-ulit ang mag-amang sina Mang Rufino at Joaquin. Tandaan nyo ito, Arnold. Natalo ang aming mga panabong ngayon, oo. Pero hindi kami titigil at gagawin namin ang lahat sukdulang maubos man. Ang aming mga pera at ari-arian, mabisto lang namin ang inyong lihim. Tayo na, anak! Padabog at nagmistulang mga batang tumalikod at lumayo ng sabungan ang mag-amang sina Mang Rufino at Joaquin. Hindi nila matanggap-tanggap ang kabiguan ng kanilang dalawang mga panabong. Samantalang, Isong, sa inyong tatlo, maraming salamat sa inyong ginawang suporta, hindi lamang sa aming mga panabong. Nagpapasalamat kami at napabilang kayo sa mga sabongerong kung tawagin ay mabubuting mga sabongero. Ang pasasalamat na pagkakasabi ni Itay sa tatlong sina Mang Isong, ngumiti naman sa kanila ang tatlo at sinabi sa kanila ni Mang Isong ang mga katagang, walang anuman yun, Arnold. Dalawang klase lang naman talaga ang uri ng tao sa mundo. May masama at may mabuti. At saka alam naming nagmula kayo sa lahi o angkan ng mga mabubuting tao. Pagkatapos noy, magkakasama na nga silang lahat, kasama sila Mang Isong na pumuntang bahay nila Tio Monching, dala ang aming dalawang mga panabong at ang dalawang bihag. At pagkarating doy, masasaya silang nagharap-harap sa inuman sa silong ng malaking punong santol. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan na nagpatuloy ang mga sunod-sunod na pagkapanalo ng alinmang mga panabong nila Itay sa bawat sabungang kanilang puntahan. Subalit, piling-pili lang ang mga sabungerong tanyag na kanilang kinakaharap at iniiwasan nilang makabangga ng kanilang panabong ang totoong hari ng sabungang. Si Malaginto, nananatiling lihim ang mutyang ngipin ng kalabaw ng aming alagang si Pangkoy. Si Pangkoy na nooy, misteryosong bigla na lamang na nawala sa aming buhay. Kung saan-saang bundok siya hinanap nila Itay, subalit nabigo silang makita ito. Huminto lamang sila sa paghahanap kay Pangkoy nang sinabi sa kanila ni Lolo Piliping, ang isang engkantado sa oras na ito, mga iho, ay nagbalat kayo bilang isang hayop ay meron itong hangganan. Sa kanyang pananatili sa ating mundo, hindi nawala sa inyo si Pangkoy dahil nananatiling nasa inyo ang kanyang nag-iisang ngipin. At kailanmay hindi mawawala ang bisa niyan hanggat kayo'y nananatiling mabubuting mga tao. Nung unay, nahihirapan kaming lahat
natanggapin ang katotohanang wala na sa aming buhay si Pangkoy. Subalit pinilit naming siya'y kalimutan dahil sa siya'y merong sariling mundong ginagalawan. At ang mahalaga sa amin, lalo na kina Itay, ay nang siya'y nasa aming pangangalagay, itinuring namin siyang kaibigan, inalagaan, at kailanmay hindi namin siya sinalbahe. Maraming salamat sa inyong lahat, Arnold. Isong nahihiya akong tumingin sa inyo dahil sa masamang ugaling ipinakita namin sa inyo. Arnold, patawarin niyo kami ng aking anak sa lahat ng aming mga kasalanan sa inyo. Ang nahihiya at nahihirapan ng magsalitang pagkakasabi ng Noy, nakahiga sa hospital bed na si Mang Rufino. Naaksidente ang mga ito, lulan ng kanilang sinasakyang sariling sasakyan, dahilan upang maputol ang kanilang mga paa, at wala ni isa mang kadugo ang dumalaw sa kanila sa hospital dahil sa kanilang masamang ugali. Maliban kina Itay, ang aking mga tiyuhin kasama si Tiyo Monching, at ang tatlong, sina Mang Isong, Mang Feliciano, at si Mang Bartolome. Mang Rufino, Joaquin, ang nakaraan po ay nakaraan na. Huwag po nating balikan pa o sariwain pa dahil ang lahat ng iyon ay wala sa amin. Dahil ang bawat mga tao'y may kani-kaniyang pag-uugali. Hindi na kayo iba sa amin, Mang Rufino. Magkakaibigan po tayo dahil sa tayo po'y pare-parehong mga magsasabong. Hindi na nga napigilan pa ng mag-ama ang kanilang sarili. Ng mga pagkakataong yun, bumuhos na nga ang mga luha sa kanilang mga mata. Napakabuti niyong mga tao, Arnold. Ang sabi ng Noy, umiiyak na si Mang Rufino. Hindi nila pinabayaan ang mag-ama sa nasabing hospital hanggang sa ang mga ito'y makalabas doon. Totoo nga ang kasabihang, kung ano ang iyong itinanim, ayon din ang iyong aanihin. Hindi pa huli ang lahat, Mang Rufino. Joaquin, may panahon pa tayo para magbago at bumawi sa ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa ating kapwa. Ang sabi ni Mang Isong, nagpatuloy sila Itay sa pagsasabong at nagpatuloy din ang kanilang kagandahang loob. Maraming salamat po, Sir Jess, sa inyo pong ginawang pagsasaere at pagsasaayos nitong aking magulong kwento. Sana po ay maraming aral na makuha ang inyo pong mga taga-suporta sa aming kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagkaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni man. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat.